Mayweather, gusto sirain ang karera ni Inoue. Casimero versus Inoue, sure na maglalaban sa 122 pounds. Ito ang mga pag-uusapan natin ngayon mga Lods. Ito na mga Lods, bukas ng bakbakan na WBO Junior Lightweight Champion Emmanuel El Vaquero Navarrete at Oscar Valdez. Magandang balita dahil ipapalabas ng libre sa Top Rank YouTube channel at Facebook ang laban. Isa ang Pilipinas sa 3 bansa na pinili ni Bob Arum na libre mapanood ang Valdez versus Navarrete. Samantala mga Lods, tila gustong sirain ni Floyd Mayweather ang karera ng Asyanong mandirigma na si The Monster Naoya Inoue. Tingin ni Mayweather na malupit na fighter si Inoue, kaya gusto niya itong ilaban sa madaling panahon sa kapwa niya African American at bata niyang si Gervonta Tank Davis na isang malupit na knockout artist at nagpapabagsak ng mga malalaking tao katulad ni Ryan Garcia sa huling laban niya. Maski pa sa catchweight ang sinadjust ni Floyd na paglalabanan ng dalawa ay kaakyat pa lang ni Inoue sa 122 pounds division, samantalang si Davis ay nasa 140 pounds division sa kasalukuyan, kaya malayo ang distansya ng mga timbang nila. Mukhang gusto ni Mayweather na ibuli sa timbang itong si Inoue. Mukhang masama ang loob nitong si Mayweather sa pagkatalo ng kapwa niya Black American na previously unbeaten Unified WBO and WBC Super Bantamweight Champion Stephen Coolboy Steph Fulton. Sa tunog ng pananalita ni Mayweather mga Lods ay naiinggit din siya na nasa pound for pound list si Naoya Inoue at nasa top 2 spot pa. Samantala ang bata niya kasi na face of boxing sa Amerika na si Gervonta Davis ay wala man lang sa listahan ng pound for pound. Nagtataka nga itong si Floyd mga Lods na hindi naman daw malakas sumuntok ang tinalo ni Inoue na si Stephen Fulton na dahilan kung bakit napunta sa tuktok ng pound for pound list itong si Inoue. Kaya tila sinasabi ni Floyd na patunayan dapat ni The Monster na karapat dapat siya sa tuktok at talunin ng malakas sumuntok na si Gervonta Davis. What I need Inoue to do is do like we do over in the US now. I need him to come fight in the US, random blood and urine testing. But what I would like to see is if he could fight Gervonta at a catch weight. That'd be a hell of a fight. Pero hindi umubra ang balak ni Floyd mga Lods dahil mautak ang mga handler ni Inoue, lalo na ang veteranong promoter na si Bob Arum. Sabi na Arum, wonderful fight daw ang Inoue versus Davis. Pero sa ngayon, masyado daw mabigat si Davis. Lalo pa at kaakyat lang ni Inoue sa 122 pounds division. At maski ang manager ni Inoue na si Mr. Ohashi ay gusto rin niya na maglaban sina Inoue at Davis. Pero pang finale daw ito sa karera ni Inoue at hindi pa ngayon. Kumbaga matagal-tagal pa ito. Gusto nga daw ni Inoue na 3 taon pa siya na mamamalagi sa 122 pounds division para magamay niya ang timbang bago siya umakyat ng 126 pounds featherweight division. Ibig sabihin, kung mamalagi siya sa super bantamweight ng 3 taon at sinabi na rin niya na gusto niyang kalabanin si Casimero at Luis Nery pagkatapos niyang kunin lahat ng 4 na major belt sa pagtalo kay Marlon Tapales. Kaya masisigurado na natin na magaganap na ang labanan ni Casimero at Naoya Inoue. Yun nga lang mga Lods, para daw 100% sure na maganap ang laban ni Alas at Inoue na pagkasunduan ng magkabilang panig na kailangan lang daw ni Casimero na patulugin ang mga kalaban niya sa Oktubre na si Japanese fighter, dating World Super Bantamweight Champion Yoshinori Oguni sa Japan para lalo pang sumikat si Casimero sa Japan at maging blockbuster ang laban nila early next year ni Inoue. Well, I mean, that's wonderful, but at this particular point, it's a 122-pound guy against a 140-pound guy, and that's crazy. At some particular point, the size really matters.